Sinasabi nila na ang isang mabuting truck ay gaya ng isang pag-aasawa. Kung ang upuan ay komportable at hindi gumagawa ng mga kakatwang ingay tuwing umaga, ikaw ay nasa tamang landas. Sa 2026 na ito, ang pagiging maaasahan ang naghihiwalay sa mga profesional mula sa mga baguhan. Ngayon ay sinusuri natin ang 12 higante na naghahari sa mga ruta dahil sa kanilang kahusayan at matinding tibay. Huwag palampasin ang huling 3 sa listahan dahil sila ang mga modelo na nakakamit ang pagbabawas ng gastos bawat kilometro sa mga antas na sadyang hindi kayang abutin ng kompetisyon. Magsimula tayo. Ika-12, Freightliner M2106, mga modelo 2020 hanggang 2025. Kung merong isang truck na nakakaunawa sa mabilis na ritmo ng mga lungsod sa Amerika, yan ay ang Freightliner M2106. Hindi ito ang pinakamalaki, ni ang pinakamalakas, ni ang nakakakuha ng pinakamaraming tingin kapag dumadaan. Ito ay, sa madaling salita, ang pinakamahusay na lumulutas sa palaisipan ng distribusyong urban at mga serbisyo. Ang kabina nito, na idinisenyo ng may halos medical na pagtuon sa kakayahang makakita, ay nag-aalok ng lawak ng paningin na nagpapabago sa mga makitid na eskinita at mga siksikang daungan ng karga tungo sa mga puwang na madaling maniobrahin. Ang driver ay hindi kailangang hulaan kung saan nagtatapos ang truck. Nakikita niya ito, nararamdaman niya ito, kontrolado niya ito. Ngunit ang tunay na lihim ng M2106 ay wala sa disenyo nito, kundi sa kung ano ang kinakatawan nito para sa may-ari ng plota. Ang Freightliner ay naghabi ng pinakamalawak na network ng serbisyo sa Amerika, isang lambat na mga dealer at talyer na sumasaklaw sa kontinente na walang ibang tatak ang makakapagmalaki. Kapag ang isang M2106 ay nangangailangan ng pira-pirasong bahagi, ang bahaging yon ay ilang oras lang ang layo, hindi ilang araw. Kapag may lumitaw na problema, merong isang sinanay na tekniko sa loob ng hindi hihigit sa 100 kilometro. Sa isang negosyo kung saan ang nawalang oras ay perang hindi nababalik, ang paglaganap na yon ay hindi lamang isang bentahe. Ito ay isang pulisa ng siguro laban sa pagkalugi. Ang mga modelo sa pagitan ng 2020 at 2025 ay pinahusay din ang karanasan ng driver na may mga upuang mas ergonomiko, isang mas tumpak na manibela, at mga sistema ng impormasyon at libangan na nagpapalit sa mga oras ng trapiko tungo sa produktibong oras. Hindi ito isang truck para pangarapin. Ito ay isang truck para magtrabaho. At doon, tiyak, nakasalalay ang kadakilaan nito. Ika-11 International LT Series, mga modelo 2021 hanggang 2025 na may makinang International S13. Ang International ay may komplikadong kasaysayan sa mga makina. Ang mga taon ng MaxForce ay nag-iwan ng malalalim na pilat sa reputasyon ng tatak at maraming tagahakot ang sumumpa na hindi na muling lalapit sa isang International. Ngunit ang LT Series na may makinang S13 ay nakamit ang tila imposible, ang muling paglapitin ng tatak at ang mga kliyente nito. Ang S13 ay isang makinang idinisenyo mula sa simula na may malinaw na pilosopya, pinakamataas na kahusayan na may kaunting pagkakomplikado, 13 litro ng kapasidad, isang arkitektura ng 6 na silindro na nakalinya, at isang sistema ng paggamot sa emisyon na nagpapababa ng presyon sa pinakamababa. Ang resulta ay isang pagkonsumo ng gasolina na nakikipagkumpetensya ng harapan sa mga pinununang sektor, nang hindi isinasakripisyo ang tugon o ang tibay. Ngunit ang LT Series ay hindi lamang tungkol sa makina nito.
Ito rin ay isang sasis na muling idinisenyo upang mag-alok ng pinakamahusay na kakayahang magmaniobra sa kategorya nito, na may radius ng pagliko na ikinagugulat ng mga sumusubok nito sa unang pagkakataon. Ito ay isang kabina na makabuluhang bumuti sa kalidad ng mga materyales at insulasyon, na nag-aalok ng kapaligiran sa pagtatrabaho na pinapahalagahan ng mga driver araw-araw. At ito ay, higit sa lahat, isang deklarasyon ng layunin. Ang International ay nagbalik upang manatili. At ginagawa ito sa pamamagitan ng isang produkto na karapat-dapat na mapabilang sa listaang ito. Ang mga driver na nakapaglaan ng oras sa loob ng LT Series ay binibigyang diin ng swab ng takbo, ang agarang tugon ng makina at ang pakiramdam ng katatagan na ibinibigay ng kabuuan. Hindi ito isang truck para sa mga naghahanap ng matitinding emosyon. Ito ay para sa mga naghahangad na makaabot sa katapusan ng buwan nang may katahimikan ng isip dahil alam na ang kanilang kagamitan sa pagtatrabaho ay hindi sila bibiguin. Ika-10, Kenworth T880. Mga modelo 2019 hanggang 2025. Ang Kenworth ay bumubuo ng mga truck para sa mga taong hindi kayang magkamali. Ang T880 ay ang buhay na patunay ng prinsipyong iyon. Idinisenyo para sa pinakamahihirap na aplikasyon: pagmimina, pagtutroso, paghakot ng mabibigat na makinarya, malalaking truck ng basura. Ang higanting ito ng kalsada at labas ng kalsada ay ang pinakamalapit sa isang kuta na may mga gulong na nagawa ng industriyang Amerikano. Ang sasis nito ay isang obra maestra ng inhinyeriya ng sadyang pagpapalaki ng kapasidad. Ang mga gilid na bahagi ay may mas mataas na hugis. Ang mga pampatibay na nakahiga ay mas marami. At ang mga punto ng pagkakabit ay idinisenyo upang makayanan ang mga tensyon na magpapaiyak sa ibang mga truck. Ngunit ang tunay na nagpapaiba sa T880 mula sa mga katunggali nito ay ang kakayahan nitong huwag pahirapan ng driver kapag naging mahirap ang daan. Ang Kenworth ay nakamit ang isang bagay na tila imposible. Isang truck para sa matinding trabaho na may komportabling takbo na katapat ng maraming truck sa kalsada. Ang kabina na nakakabit sa mga advanced na suportang pneumatiko ay sumisipsip ng mga panginginig ng lupa ng may nakakamanghang bisa. Ang mga upuan na pamantayang may suspensyong pneumatiko at maraming pagsasaayos ay nagbibigay daan sa driver na makarating sa dulo ng 14 na oras na trabaho ng hindi wasak ang likod. At ang insulasyon sa tunog na maingat na pinag-aralan ay nagpapanatili sa ugong ng makina at sa kalampag ng mga gulong sa kung saan ito dapat naroon, sa labas. Sa mga modelong 2019 hanggang 2025, nagdagdag din ang Kenworth ng mga sistema ng tulong sa pagmamaneho na, sa isang malupit na kapaligiran sa pagtatrabaho, ay nagiging batayan sa pagitan ng isang gulat at isang aksidente. Ang T880 ay hindi lamang isang truck. Ito ay isang kasama sa labanan. At kapag natapos na ang trabaho, patuloy pa rin itong humihingi ng higit pa. Ika-10, Peterbilt 567. Mga modelo 2019 hanggang 2025. May mga truck na minamaneho at may mga truck na dinadala ng may pagmamalaki. Ang Peterbilt 567 ay kabilang ng walang duda sa ikalawang kategorya. Ito ang kagandahang ginawang kagamitan sa pagtatrabaho. Ang pagpapatunay na ang pagiging praktikal ay hindi kalaban ng kagandahan. Ang harap nito, kasama ang katangi-tanging rehas na pinasakto ng Peterbilt sa loob ng maraming dekada, ay isang deklarasyon ng layunin. Hindi ito basta-bastang truck. Ito ay isang Peterbilt. Ngunit sa ilalim ng katangi-tanging disenyong iyon ay tumitibok ang puso ng isang tunay na manggagawa.
Ang 567 ay binuo para sa mabigat na trabahong rehiyonal at konstruksyon. Ang mga bahaging iyon, kung saan kailangan ng truck na magpalit-palit mula sa highway, patungo sa mga kalsadang lupa, aspalto patungo sa putik, bilis patungo sa napakatumpak na paggalaw. Ang sasis nito, na available sa mga pagsasaayos na 6-4 at 8-6, ay nag-aalok ng kapasidad sa karga na humahamon sa lohika ng laki nito. Ang baloy ng lakas nito, na may mga option sa makinang Packard MX-13 o Cummins X-15, ay nagbibigay ng tamang lakas ng may kahusayan na ikinagugulat ng mga naguugnay pa rin sa mabigat na trabaho sa labis na pagkonsumo. Ngunit kung saan ang 567 ay tunay na nagminingning ay sa kabina. Ginamit dito ng Peterbilt ang lahat ng karanasan nito sa komportable sa mahabang biyahe. Na lumili ka ng isang espasyon na, kahit pang trabaho, ay nagbibigay daan sa driver na tunay na makapagpahinga kapag natapos na ang araw. Ang higaan, na opsyonal, ay malawak at nakakaanyaya. Ang insulasyon sa init at tunog ay nagpapanatili sa loob sa isang kaaya-ayang temperatura at katahimikan. Kahit na sa labas ay patuloy na umaandar ang makina upang magbigay ng lakas sa mga karagdagang sistema. At ang mga pagtatapos, gamit ang mga materyales na may mataas na kalidad, ay tumatanda ng may danggal na kinainggitan ng iba. Ang 567 ay hindi lamang isang truck. Ito ay isang pamumuhunan sa propesyonal na pagmamalaki. Ikawalo, Mack Granite. Mga modelo 2018 hanggang 2025. Ang pangalan ay nagsasabi na ng lahat. Granito, katigasan, hindi natitinag na paglaban sa paglipas ng panahon at sa maling pagtrato. Ang Mack ay mahigit 1 siglo nang bumubuo ng mga truck para sa mga trabahong. Ang iba ay hindi man lang nangangahas na presyuhan. At ang Granite, ang rurok ng tradisyong iyon. Idinisenyo partikular para sa mga aplikasyon ng truck ng basura, panghalo ng semento, at pangongolekta ng basura. Ang truck na ito ay hindi naniniwala sa kalahating sukat. Alinman sa magtrabaho ka ng todo o hindi ka magtatrabaho. Ang lihim ng Granite ay nasa kabuuang integrasyon ng daloy ng lakas nito. Ang MAP ay nagdidisenyo at gumagawa ng sarili nitong mga makina, transmisyon at mga ehe. At inaayos ang mga ito upang gumana ayon sa isang solong organismo. Ang makinang MP8, isang 6 na silindrong nakalinya na may 11 litro, ay nagbibigay ng puwersa na tila humahamon sa mga batas ng pisika. Ang transmisyong M-Drive, na otomatiko ngunit may opsyong manual, ay namamahala sa lakas na yon ng may katalinuhan na natututo mula sa lupain at sa estilo ng pagmamaneho. At ang mga eheng Mack, na binuo gamit ang mga metal na may mataas na tibay, ay nakakayanan ang mga karga na magpapasabog sa iba. Ngunit ang Granite ay hindi lamang puro kalamnan. Ito rin ay may isip. Ang mga modelong 2018 hanggang 2025 ay naglalaman ng mga advanced na sistema ng telemetriya na nagbibigay daan sa tagapamahala ng plota na subaybayan ang pagganap ng bawat unit sa real-time, na nag-optimize ng mga ruta at nag-aabang sa mga pangangailangan sa pagpapanatili. Ang kabina, bagaman practical, ay makabuluhang bumuti sa komportable, na may mga upuang may mataas na densidad, at isang sistemang pangklima na nagpapanatili sa driver na presko, sa tag-init at mainit sa taglamig, anuman ang mangyari sa labas. Ang Mack Granite ay hindi humihingi ng paumanhin sa kung ano ito. Isang makina na binuo upang magtagal ng mas matagal kaysa sa nagmamaneho nito. Ikapito, Volvo VNL.
Mga modelo 2021 hanggang 2025 na may makinang D13. Tinapos natin ang unang kabanatang ito sa isang truck na muling nagtakda ng kahulugan ng komportable sa mahabang biyahe sa Amerika. Ang Volvo VNL ay para sa maraming driver ang pinakamagandang lugar upang palipasin ang buhay sa ibabaw ng mga gulong. Ang kabina nito, na idinisenyo ng may halos Nordic na pagkahumaling sa ergonomya, ay nag-aalok ng espasyo kung saan ang bawat sentimetro ay pinag-isipan upang mabawasan ang pagkapagod. Ang mga upuan na may suspensyong pneumatiko at maraming pagsasaayos ay umaangkop sa katawan ng bawat driver nang may katumpakan na halos medical. Ang insulasyon sa tunog ay napakabisa na. Sa bilis na pangbiyahe, ang loob ay mas tahimik kaysa sa maraming mamahaling kotse. At ang higaan, na malawak at komportable, ay nagbibigay daan para sa isang nakakapanumbalik na pahinga pagkatapos ng walang katapusang mga araw ng trabaho. Ngunit ang VNL ay hindi lamang komportable. Ito ay maaasahan din. Ang makinang D13 ng Volvo ay isang alamat sa industriya. 13 litro ng kapasidad, 6 na silindro na nakalinya, at isang arkitektura na pinino sa loob ng maraming dekada hanggang sa maabot ang isang antas ng kapanahunan na kinaiinggitan. Ang sistema nito ng pagpreno gamit ang makina, ang pinakamalakas sa kategorya nito, ay nagbabawas ng pagkasira ng mga preno sa serbisyo at nagpapataas ng kaligtasan sa mga pababang daan. Ang pamamahala nitong elektroniko na advanced ngunit hindi mapili ay nag-optimize sa pagkonsumo nang hindi lumilika ng mga problema sa pagsusuri. At ang tibay nito ay hindi mapag-aalinlanganan. May mga VNL na may higit sa 1 milyong kilometro na patuloy na gumagana gaya ng unang araw. Para sa driver na gumugugol ng mas maraming oras sa kabina kaysa sa sarili niyang bahay, ang Volvo VNL ay hindi lamang isang opsyon. Ito ang tanging matalinong sagot. Ang 6 na ito ay napatunayan na ang kanilang halaga sa pang-araw-araw na trabaho na nakamit ang respeto ng mga umaasa sa kanila para mabuhay. Ngunit ang 6 na darating pa ay ang mga piling tao, ang mga nakakaipon ng milyon-milyong kilometro at mga dekada ng pagpapasakto. Sila ang mga truck na nagtatakda sa salitang pamumuhunan. At ang numero 1 ay hindi lamang ang pinakamahusay na truck. Ito ay, para sa marami, ang pinakamahusay sa mundo. Ika-6, Kenworth T680. Mga modelo 2020 hanggang 2025. Nakamit ng Kenworth sa pamamagitan ng T680 ang isang bagay na tila imposible. Ang pagsamahin ng tradisyong Amerikano ng mga truck na may mahabang nuso sa kausayan at sa pinaka-advanced na teknolohiya sa merkado. Ang resulta ay isang makina na nakakaakit sa unang tingin at kumukumbinsi sa bawat kilometro. Ang aerodinamika nito na pinag-aralan sa mga tunnel ng hangin hanggang sa huling detalye ay epektibong nagbabawas sa resistensya ng hangin, kaya ang tipid sa gasolina ay napapansin buwan-buwan sa resulta ng kita. Ngunit ang T680 ay hindi lamang kahusayan. Ito rin ay isang himala ng kaginhawaan. Ang kabina, na malawak at may maayos na insulasyon, ay nag-aalok ng kapaligiran sa pagtatrabaho na pinapahalagahan ng mga driver ng higit pa sa maraming opsyong European. Ang mga upuan na may suspensyong pneumatiko at maraming pagsasaayos ay umaangkop sa anumang pangangatawan. Ang pagkakaayos ng mga kontrol ay madaling maunawaan. Halos natural, na tila ang mga inhinyero ay gumugol ng libu-libong oras
sa pagmamasid sa mga tunay na driver bago nagpasya kung saan ilalagay ang bawat pindutan. At ang makinang Packard MX-13, ang puso ng halimaw, ay isang obra maestra ng modernong inhenyeriya. 13 litro ng kapasidad, 6 na silindro na nakalinya, at isang pamamahalang elektroniko na nag-optimize sa bawat iniksyon ng gasolina upang mag-alok ng pinakamataas na lakas sa pinakamababang gastos. Ang mga modelo sa pagitan ng 2020 at 2025 ay nakinabang sa mga pagpapahusay na ipinakilala matapos ang mga unang problema ng MX-13. Kaya naging isa ito sa mga pinakamaaasahang opsyon sa merkado ng Amerika. Ang T680 ay hindi ang pinakamurang truck, ni ang pinakamalakas, ni ang may pinakamaraming teknolohiya. Ito ay, sa madaling salita, ang pinakamahusay na nagbabalance sa lahat ng mga katangiyang dapat meron ang isang truck para sa mahabang biyahe. At dahil doon, milyon-milyong kilometro ang lumipas, nananatili itong isa sa mga paborito. Ika-5, Peterbilt 570. Mga modelo 2020 hanggang 2025. Kung ang Kenworth T680 ang balanse, ang Peterbilt 570 ang ambisyon. Dinala ng Peterbilt ang konsepto ng kaginhawaan sa kabina sa isang antas na hanggang kamakailan lamang ay tila nakalaan lamang para sa mga pinaka-eksklusibong European. Ang kabinang ultraloft na available sa mga modelong ito ay isang apartment na may mga gulong. Ang espasyo sa loob nito ay napakalaki, kaya ang isang driver na may taas na halos 2 metro ay maaari mag-inat nang hindi tumatama sa mga dulo. Ang insulasyon sa tunog ay pinahusay hanggang sa punto na, sa bilis na pangbiyahe, ang katahimikan sa loob ng kabina ay tila hindi totoo. Ang mga pagtatapos, gamit ang mga materyales na may mataas na kalidad at isang atensyon sa detalye na halos obsesibo na, ay nagpapangyari sa bawat biyahe na maging isang karanasan, hindi isang paghihirap. Ngunit ang 570 ay hindi lamang kaginhawaan, ito rin ay teknolohiya. Ang mga sistema ng tulong sa pagmamaneho na kasama na bilang pamantayan ay kinabibilangan ng pagpreno para sa emerhensya, adaptibong kontrol sa pagtakbo at babala sa paglipat ng linya. Ang panel ng mga instrumento na ganap na digital at maaring i-configure ay nagpapakita ng eksaktong impormasyon na kailangan ng driver sa bawat sandali. At ang makinang Packard MX-13, ang katulad ng sa T680, ay sadyang inayos para sa modelong ito na nag-aalok ng mas agarang tugon at mas swab na pagbibigay ng lakas. Ang mga modelong 2020 hanggang 2025 ay nakita kung paano pa pinasidi ng Peterbilt ang karanasan sa pagmamaneho na may mga pagpapahusay sa suspensyon at sa manibela na nagpapangyari sa pagmamaneho ng 40 tonelada na tila isang laro lamang. Para sa driver na gumugugol ng mas maraming oras sa kalsada kaysa sa kanyang bahay, para sa nakakaunawa na ang kalidad ng buhay ay hindi isang luho, kundi isang pangangailangan, ang Peterbilt 570 ang sagot. Hindi ito isang truck. Ito ay isang tahanan na nagtatrabaho rin. Ika-4, Freightliner Cascadia, mga modelo 2022 hanggang 2026. Walang puwang para sa pakikipagtalo sa puntong ito. Ang Freightliner Cascadia, batay sa dami ng benta, presensya sa mga kalsada, at pangkalahatang pagtanggap, ay ang pinaka-importanteng truck sa Amerika. Hindi ito ang pinakamaganda, ni ang pinakamalakas, ni ang pinaka-eksklusibo. Ito ay, sa madaling salita,
ang pinakamahusay na gumagawa ng trabaho nito. At ginagawa nito ito ng napakabuti. Kaya naging pamantayan na ito kung saan sinusukat ang lahat ng iba pa. Ang mga modelo sa pagitan ng 2022 at 2026 ay kumakatawan sa ganap na kapanahunan ng isang plataporma na pinino ng husto. Bawat linya, bawat anggulo, bawat ibabaw ay pinag-aralan sa mga tonel ng hangin sa loob ng libu-libong oras upang mabawasan ang resistensya sa pinakamababang posibleng antas. Ang resulta ay isang koepisyenteng aerodinamiko na nagreresulta sa tipid sa gasolina na pinapahalagahan ng mga talaan ng kwenta buwan-buwan. Ang makinang Detroit DD-15, ang puso ng halimaw, ay isang obra maestra ng inhenyeryang pang-init na may mga sistema ng pamamahala ng init na nagpapanatili ng tamang temperatura sa anumang kondisyon at isang iniksyon ng gasolina na may katumpakang milimetriko. Ngunit ang Cascadia ay hindi lamang kahusayan. Ito rin ay pagiging maaasahan. Milyon-milyong kilometro ng mga pagsubok sa tunay na kondisyon. Buong mga plota na nagdala sa mga truck na ito hanggang sa 1 milyong milya at higit pa ang nagpatatag sa reputasyon ng katibayan na iilan lamang ang makakapantay. Ang kabina, bagaman hindi kasing luho ng sa Peterbilt, ay nag-aalok ng kapaligiran sa pagtatrabaho at pagpapahinga na higit sa disente, na may sapat na espasyo, magandang paningin, at isang insulasyon sa tunog na makabuluhang bumuti sa mga henerasyong ito. At ang network ng serbisyo ng Freightliner, ang pinakamalawak sa Amerika, ay naggagarantiya na anuman ang mangyari, mayroong isang dealer o autorisadong talyer sa loob ng hindi hihigit sa 200 milya. Ang Cascadia ay hindi ang truck na pinapangarap ng mga driver sa simula ng kanilang propesyon. Ito ang truck kung saan sila nauuwi matapos masubukan ng lahat. Kapag naintindihan na nila na ang tunay na kaligayahan ay wala sa kintab ng kromo, kundi sa katiyakan na, tuwing umaga, ang makina ay aandar sa unang subok pa lang. Ikatlo, Scania R-Series. Mga modelo 2020 hanggang 2025. Ang Europa ay may sarili nitong mga alamat at ang Scania ay walang duda na isa sa mga pinakanagniningning. Ang R-Series ay kumakatawan sa pinakamataas na pagpapahayag ng inhenyeryang Swedish na inilapat sa mabigat na transportasyon. Hindi ito truck para sa lahat. Ito ay para sa mga nangangailangan ng pinakamahusay na pagganap at handang magbayad para dito. Ang makinang V8 nito na available sa mga pinakamalakas na bersyon ay isang obra maestra ng mekanika. 8 silindro na nakaayos sa hugis V, mahigit 16 na litro ng kapasidad at isang pagbibigay ng puwersa na tila walang katapusan. Kapag ang makinang ito ay umandar, ang tunog na nalilika nito ay hindi ang magaspang na ugong ng ibang mga diesel. Ito ay isang malalim at mababang dagundong na nagpapahiwatig ng kontroladong kapangyarihan, puwersang handa ng pakawalan. Ngunit ang R-Series ay hindi lamang makina. Ito rin ay isang kabina may dinisenyo ng may Nordic na obsesyon sa ergonomya at kaginhawaan. Ang mga upuan na binuo sa pakikipagtulungan sa mga espesyalista sa kalusugan ng postura ay nagbabawas ng pagkapagod sa walang katapusang mga araw ng trabaho. Ang pagkakaayos ng mga kontrol ay madaling maunawaan, halos instingtibo. Ang insulasyon sa tunog ay napakabisa, kaya ang driver ay maaring makipag-usap sa telepono nang hindi nagtataas ng boses kahit sa bilis na pang-highway. At ang kalidad ng mga materyales na pinili upang tumagal ng ilang dekada ay nagpapangyari sa loob na tumanda ng may kahangahangang danggal.
Ang mga modelo sa pagitan ng 2020 at 2025 ay nagsama rin ng mga sistema ng tulong sa susunod na henerasyon, tulad ng kontrol sa pagtakbo na nakakapag-predict na gumagamit ng data ng GPS upang paghandaan ang mga ahon at kurba na nag-optimize sa pagkonsumo. Ang Scania ay hindi bumubuo ng mga truck para sa masa. Bumubuo ito ng mga truck para sa mga eksperto. At ang mga nakakaunawa sa kanila ay alam na wala nang mas mahusay na kasama para sa mahabang rutang European ni para sa mga naghahanap ng pinakamataas na pagganap ng walang kompromiso. Ikalawa, Volvo FH. Mga modelo 2020 hanggang 2025 na may makinang D16. Kung ang Scania ang dagundong, ang Volvo ang katatagan. Ang FH na may makinang D16 ay ang higanting Swedish. Ang truck na paulit-ulit na nagpatunay na kaya nito ang lahat. Ang makinang D16 ito na may 16 na litro ng kapasidad ay isang halimaw na hindi masisira. Idinisenyo para sa pinakamapanghamong aplikasyon, mula sa mga road train sa Australia hanggang sa paghakot na mabibigat na makinarya sa Europa. Ang makinang ito ay nakakaipon ng milyon-milyong kilometro nang hindi nahihirapan. Ang mga piston, ang mga rod, ang crankshaft, ang lahat sa D16 ay sadyang pinalaki upang makayanan ang mga puwersa na papatay sa anumang ibang makina. At kapag kailangan, tumutugon ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng puwersa na napakatindi na tila babaklasin ng truck ang aspalto. Ngunit ang FH ay hindi lamang puro lakas. Ito rin ang pinakaligtas na truck sa mundo. Ilang dekada nang nangungguna ang Volvo sa pananaliksik sa aktibo at pasibong kaligtasan. At ang FH ay naglalaman ng lahat ng mga aral na iyon. Ang sistema ng pagpreno para sa emerensya na kayang tumukoy ng mga naglalakad at nagdibisikleta ay nagsisilbing batayan sa industriya. Ang kontrol sa katatagan na aktibo kahit sa mga pinakamatalas na kurba ay umiiwas sa pagbaligtad bago pa man mamalaya ng driver ang panganib. At ang kabina na idinisenyo upang sumipsip ng mga epekto at protektahan ng mga sakay ay nagligtas na ng daan-daang buhay sa mga tunay na aksidente. Ang kaginhawaan, syempre, ay nasa tamang antas din. Naiintindihan ng Volvo na ang isang driver na nakapagpahinga ay isang ligtas na driver. At ibinuhos nito ang lahat ng kaalaman nito upang lumika ng isang espasyo sa pagtatrabaho at pagpapahinga na walang katapat. Ang mga upuan na may suspensong pneumatiko at mga pagsasaayos na electrical ay ang pinakamahusay sa kategorya nito. Ang higaan na malawak at komportable ay nagbibigay daan para sa isang nakakapanumbalik na tulog. At ang insulasyon sa tunog na obsesibo ay nagpapanatili sa ingay sa labas. Ang Volvo FH na may makinang D16 ay hindi lamang isang truck. Ito ay isang gumagalaw na kuta. Isang deklarasyon na ang kaligtasan at ang lakas ay maaring magkasama. At dahil doon, karapat-dapat ito ng walang pag-aalinlangan sa numero 2 ng listahang ito. Una, Mercedes-Benz Actros, mga modelo 2020 hanggang 2026 na may makinang OM 471. Hindi maaring maging iba. Walang debate, walang pakikipagtalo, walang ikalawang lugar na lalapit dito. Ang Mercedes-Benz Actros ay, sa loob ng maraming dekada, ang pamantayan kung saan sinusukat ang lahat ng mga truck sa Europa. At ang mga henerasyong kabilang sa 2020 at 2026 ay kumakatawan sa rurok ng higit sa isang siglo ng obsesyon sa perpeksyon sa itaas na mga gulong. Ang makinang OM 400 at 71 ang hiyas sa korona.
Ipinino taon-taon, henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ang 6 na silindrong nakalinya na ito na may 12,8 litro ay nag-aalok ng kahusayan sa gasolina na tinitingnan ng mga inhenyero ng kompetisyon ng may pag-aalinlangan. Ang iniksyon na may presyon na mahigit sa 2,700 bar ay dinudurog ang diesel sa mga partikula na napakapino, kaya ang pagkasunog ay halos perpekto. Ang pamamahala sa init na may mga sistema na nagpapanatili sa makina sa tamang temperatura sa anumang kondisyon ay nagbabawas sa mga pagkawala dahil sa friksyon at nagpapahaba sa buhay ng paggamit. Ang resulta ay isang makina na mas kakaunti ang gastos kaysa sa anumang katunggali, ngunit tumatagal ng kasing tagal ng mga pinakamahusay. Ang transmission power shift na may mga algorithm ng pagkatuto na naghahanda para sa lupain at nag-optimize sa bawat pagpapalit, ay nagpapalit sa bawat biyahe sa isang karanasan ng walang kapantay na swave. Ang kabina, na may sistemang mirror cam na pumapalit sa mga tradisyonal na salamin gamit ang mga high-definition na camera, ay nagpapabuti sa aerodynamica at sa paningin sa gabi sa paraang kahanga-hanga. Ang espasyo sa loob, na malawak at maayos ang pagkakaayos, ay nag-aalok ng isang kapaligiran sa pagtatrabaho at pagpapahinga na walang katapat. Ang mga upuan, na binuo sa pakikipagtulungan sa mga espesyalista sa ergonomya, ay nagbabawas ng pagkapagod sa walang katapusang mga araw ng trabaho. Ang insulasyon sa tunog na dinala sa antas na sa sandaling sumara ang mga pinto ay halos ganap ang katahimikan, ay nagbibigay daan sa driver na tunay na makapagpahinga. At ang kaligtasan na may mga sistema tulad ng Active Brake Assist 5 na kayang tumukoy ng mga naglalakad at nagbibisikleta kahit sa mga kondisyong mahina ang paningin, ay nagtatakda ng mga bagong pamantayan sa proteksyon ng buhay. Ang Actros ay hindi lamang isang truck. Ito ay ang rurok ng lahat ng natutunan ng Mercedes sa loob ng 125 taon ng pagbuo ng mga sasakyan. Ito ang pinakadalisay na pagpapahayag ng isang pilosopiya na nauunawaan ang transportasyon hindi bilang isang pangangailangan, kundi bilang isang sining. At dahil doon, nang walang anumang uri ng pag-aalinlangan, ito ang sumasakop sa numero 1 ng listahang ito. Dahil kapag nakita mo ang bituin sa abot tanaw, alam mong ikaw ay nasa harap ng pinakamahusay. At ang pinakamahusay sa 2026 ay tinatawag na Actros. Ang desisyon na bumili ng truck ay hindi ginagawa ng madalian. Ito ay isang pusta para sa mga darating na taon. Isang pamumuhunan na magtatakda sa kakayahang kumita ng iyong negosyo sa loob ng mahabang panahon. Ang 12 modelong ito ay kumakatawan sa pinakamahusay na maiaalok ng merkado ngayon. Napatunay ang tibay, subok na pagiging maaasahan, at ang respeto ng mga taong tunay na nakakaunawa sa mga makina.